Pinagpalang araw po sa inyo kabanong, sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ako nga pala si Delmonda, 18 taong gulang at simula pagkabata ay dito na ako nakatira sa baryo namin sa Guimaras. Isang maliit pero buhay na lugar sa gilid ng bundok at dagat. Tahimik dito tuwing mga ordinaryong araw, pero iba kapag Oktubre na. Dahil tuwing undas, nagkakaroon kami ng kakaibang selebrasyon na tinatawag naming Fiesta ng Patay. Hindi tutulad ng karaniwang Halloween party sa syudad. Dito may mga ilaw na gawa sa lumang garapon, mga papel di hapon na may mukha ng kalansay at mga matatandang nagsusunog ng insenso sa kalsada para daw hindi magalit ang mga tinatawag nilang panauhing kaluluwa. Sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang ibig sabihin nun. Bata pa lang ako, parte na ako ng ganitong kasiyahan. Pero ngayong dalaga na ako, may kung anong kaba sa dibdib ko tuwing sumasapit ang fiesta. Parang may malamig na hangin na laging dumadaan sa bato ko tuwing 6:00 ng gabi kasabay ng unang huni ng tuko. Hindi ko nga rin alam sa sarili ko kung bakit ako natatakot kapag naririnig ang huni ng tuko. Pakiramdam ko kasi sa tuwing makakakita nito at magkakatinginan kami ng mapupulan nitong mga mata, para bang nagtatransform ito sa isang halimaw. Ganun po kalawak ang imahinasyon ko sa katatakutan kabanong. Kaya kung minsan pinagkakamalan din akong praning ng mga kakilala ko rito sa amin. Isa na rin sa dahilan kung bakit wala akong masyadong kaibigan. Ang tingin kasi sa akin ng karamihan ay weirdong dalaga. Pero natatandaan ko noon, ang sabi ng mga matatanda, kapag tumunog na raw ang tuko bago magtakip silim sa araw ng patay, may mga nilalang daw na dumadalaw. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon at hindi ko rin alam kung totoo yun. Pero simula pagkabata, ilang beses ko nang naririnig yung kakaibang alingaw-ngaw sa paligid ng sinasabi nila, lalo na kapag lumulubog na nga ang araw. October 31 at mag-aalas 6 na ng gabi, kasalukuyan akong nagluluto ng para sa hapunan nang dumating si Edmond, ang 10 taong gulang kong pamangkin. Dumungaw siya bigla sa bintanang nasa kanan ko. Kaya sa gulat ay kamuntikan ko na siyang mabato ng sandok. Tumawa lang siya kaya pagpasok sa pinto sa likod ng bahay ay sinamaan ko siya ng tingin. Sorry na ata, inibiro lang naman po kita eh. Che, huwag kang naman gugulat ng mga nagluluto. Paano nalang para kung itong niluluto kong ulam yung naihagis ko sa'yo? At hindi itong sandok. Sorry na nga po. Saan ka ba galing ha? Ang po sa labas, tumingin-tingin lang po ako ng mga dekorasyon. Ah, ganun ba? Baka naman, nagsasasama ka na naman dun sa akin na Anjo, Jello at saka Brian ha? Hindi po ta, ang kasama ko lang po si Makmak. Mabuti pa. Ayaw kong sumasama ka sa mga bully na yan ha. Mas okay na rin kay Makmak dahil mabait na bata yon. Kapag nalaman kong sumasama ka sa mga malulokong bata, isusumbong talaga kita kay ate Mona. Wag mo naman po akong isumbong kay mama. Saka na, kapag nalaman ko na namang nagsasasama ka na naman doon sa mga batang bully. Pumasok ka na nga muna rito at kumukulog-kulog na sa labas oh. Mukhang nakapasok na ng Pilipinas yung bagyo ah. Kaya nga po ta, tuloy po ba tayo bukas? Kasi po, napadaan ako doon kay Ate Nore. May trick or treat daw sabi niya. Depende. Kapag lumakas ang ulan bukas, hindi tayo tutuloy. Pero kung okay naman, di sige, asamahan kita. Thank you ta. Pero huwag tayo magpapagabi ha. Alam mo naman, may mga hayop na lumalabas kapag gabi ng fiesta ng patay. Matagal na yung kwento-kwento rito. Ganun din naman po yung sinabi niyo sa akin last year eh. Ay naku, manuwala ka sa akin Edmond. Bata pa lang ako, yan na yung kwento rito. Ikaw, last year ka lang naman na malagi dito eh. Kaya huwag mong baliwalayin yung mabangis na hayop tuwing fiesta ng patay. O yung aswang. Mabangis na hayop? Aswang? Basta, makinig ka sa sinasabi ko. Kundi, isusumbong talaga kita sa mama mo. Sige na nga po.
Habang pinagmamasdan ko si Edmond, halata ko sa mukha niya ang pagkatakot. Okay na rin yun para sa akin dahil at least alam kong nakikinig siya sa mga sinasabi ko. Nagpaalam na muna siya saglit dahil may nakalimutan siyang isauli kay Makmak. Pagkatango ay pinagmasdan ko lang siya habang tumatakbo palabas ng bahay. Madilim na sa labas at nagsimula ng sumindi ang mga ilaw sa poste. Kaya saglit akong pumunta sa sala at nagsindi ng kandila sa altar. Pagbalik ko sa kusina, napatingin ako sa bintana. Doon ko muling napansin ang burol sa bandang dulo ng baryo namin. Bubukas na rin kasi ang ilaw ng bahay na nakatirik doon. Isa lang yung lumang mansyon na matagal nang walang nakatira. Noon pa man, iwas sa mga bata roon dahil daw may multo at kung ano-anong elemento ng kadiliman. Pero nitong nakalipas na buwan ay may mga bagong salta na raw na tumira doon. Isang misteryosong lalaki na nagngangalang Sandro. Sabi ni Aling Nora ay mabait daw yung Sandro, pero kakaiba. Lagi lang lumalabas tuwing gabi na parang ayaw maarawan. Madalas din daw lumabas na walang damit, kaya sinasabi nilang maganda ang hubog ng katawan at mukha talagang artistahin. Pero kapag gumiti ay parang malamig at may pagkasuplado. Natatawa na lang ako sa mga chismis kabanong, pero sa totoo lang ay na-curious din ako. Hindi ko pa kasi talaga nakikita yung Sandro na yun. Isinara ko na ang bintana dahil muling kumulog at sinundan pa ng kidlat. Nakita ko rin ang medyo may kalakasang hangin na humawi sa mga puno sa bakuran namin. Napatingin ako sa makulimlim na kalangitan. Ang madilim na ulap ay unti-unting tinakpan ng bilog na buwan. Bigla ko namang narinig ang huni ng tuko, dahilan para ako ay kilabutan. Pagpatay ko ng kalan, eksakto na nakita kong pabalik na ang pamangkin ko. Saka rin biglang bumuhos ang mahinang ulan, kaya sabay naming isinara ang mga bintana at pinto sa bahay. Mabuti na lang po, hindi ako inabutan ng ulan, ta. Mabuti na lang talaga. Kasi isusumbong talaga kita kay ate kapag nagpaambon-ambon ka na naman. O sige na, magbugas ka na ng kamay mo. Akain na tayo. Opo, sige po, ta. Habang naguhugas ng kamay sa lababo ang pamangkin ko, inayos ko na ang hapagkainan. Dalawa lang kami ngayon sa bahay dahil nasa ibang bansa si Ate Mona, ang nanay ni Edmond na panganay kong kapatid. Ang mga kuya ko naman ay nasa Maynila na nakatira at may kanya-kanya na rin mga pamilya. Si Nanay Minda at Tatay Leomond ay 2 taon na rin patay. Kaya kami na lang talaga ng pamangkin ko ang magkasama sa buhay. Namatay ang nanay ko dahil sa sakit at 3 buwan lang ang nakakalipas, sumunod ang tatay matapos atakihin naman sa puso. Maraming nagsasabi na dahil din daw sa lungkot ng pagkamatay ni nanay, kaya pinili na lang din ng aking ama ang hindi na lumaban pa. Malungkot man, pero masaya na rin kami para sa mga magulang namin dahil alam naming magkasama na sila ngayon sa langit. Kapag naman may mga kailangan kami ni Edmond sa bahay na hindi namin kayang gawin, palaging tumutulong sa amin si Kuya Ian, ang pinsan naming buo na kaedad ni Ate Mona. Sanay na kami sa ganitong setup sa bahay. Kahit minsan, nakakaramdam din ako ng kalungkutan. Palagi na lang ako nagdarasal at umiiling sa Diyos na gabayan nawa kami ng nanay at tatay namin. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos naming magapunan ay naghugas na nga ng mga pinagkainan si Edmond. Ako naman ay nag-check na ng gate at mga bintana pati pinto kung nakasara na ng maayos. Nang matapos na, ay pareho kaming nagtungo sa tapat ng altar para magdasal. Nakaugalian na kasi ito ng aming pamilya mula nung nabubuhay pa ang nanay at tatay ko. At nang masiguro na naming okay na ang lahat, pagkatapos ng panalangin ay natulog na kami. Nagising ako ng madaling araw dahil sa kakaibang kalampag sa bubong namin. Paglabas ng kwarto ay sumilip ako sa katabing silid, sa tinutulugan ni Edmond. Nakauwang lang ang pinto dahil pinagbabawalan siyang magkandado. Ito kasi ang bilin ni Ate Mona. Maya-maya pa ay nagtungo ako sa kusina at umungaw sa bintana. Dito ko napansin na naulan at medyo mahangin.
Naku, nandito na yata talaga yung bagyo sa Pinas. Kasi medyo ramdam na ito sa lugar namin eh. Kaya rin pala parang kumakalampag sa bubong. Mahangin na pala at maulan. Baka yung buko yan sa likod. Kapag tumila na ang ulan, ipapatanggal ko na nga yan kay Kuya Ian. Habang nananatiling nakatingin sa labas, napabaling ulit ang atensyon ko sa lumang bahay sa tuktok ng burol. Hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang o namamalikmata lang ako. Pero may nakita kong parang malaking ibon na lumilipad papunta roon. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko para makasigurado, pero bigla na lang ding yung nawala. Ay, inaantok pa talaga ako. Makabalik na nga sa pagtulog. Sana lang mawala na to mamayang umaga. Mawawala ng kasiyahan yung mga bata kung magkataon na magtuloy-tuloy itong bagyo na ito. Bumalik na ako sa kwarto at muling natulog. Kinabukasan ay maganda ang sikat ng araw kaya tuwang-tuwa ang mga kabataan dahil naghihintay na sila sa kasiyahan mamaya sa fiesta ng patay. Ang totoo niyan ay maaga kong nagising sa tunog ng mga banda. May iilang kabataan pa nga na nagpapaputok na akala mo ay bagong taon. Maaga pa lang ay buhay na ang aming baryo dahil sa parada. Hindi nila alintana ang mabasang daan gawa ng pag-ulan ng gabi. May mga nakabihis na kagad na iba't ibang klase ng costume. May mistulang duwende, kalansay, aswang at kung ano-ano pa. Nakita ko nga po si Kuya Ian na dumaan sa tapat ng bahay kaya kinawayan ko siya. Lumapit kagad ang pinsan ko at nag-usap kami sa tapat ng pintuan ng bahay. Odel, gising na ba si Edmond? Hindi ko lang sure Kuya Ian eh. Nagising lang din ako dahil sa ingay. Parang bongga yata ngayon ang pista ng patay ah. At may paparada pa sila ng ganito kaaga. Oo. Pinagandaan talaga to nila kapitan at ng iba pa. Para naman memorable at maging kakaibang pista ng patay sa atin. Sabagay, may point din naman. Singin mo na kaya yung pamangkin mo. Kuya! Kanina pa po ako gising. Okay lang po ba tayong costume ko? Hindi kami kagad nakaimik ni Kuya Ian. Napatingin lang kami kay Edmond habang nagpipigil sa pagtawa. Sa totoo lang kasi talaga ay hindi ko alam kung ano ang itsura ng pamangkin ko. Bakit po nakatulala lang kayo, ta? Tito Ian, nagulat po kayo sa costume ko, no? Parang tunay na zombie, di ba po? Ha? Zombie pala yan? Opo, ta. Ako lang po gumawa nito. Doon po namin ginawa sa bahay ni Makmak. Aba, congrats ah! Artistic ka ah! Zombie pala yan, pamangkin. Ang akala ko taong grasa yung costume mo. Aray! Ano ba? Bakit mo naman ako kinukurot, Del? Uy naman, wag mo naman showplain yung pagiging artistic ng bata. Sabi ko nga pero mukha naman kasi talagang taong grasa. Uy sabi ngayaan mo na eh. Okay lang naman po, di ba, tita? Ha? Oo Edmond, maganda at ang galing mo nga eh. Sige na, at makisama ka na sa nagpaparada. Opo, salamat, ta. Sa'yo rin, Tito Ian. Huwag ka masyadong lalayo ah. Saka yung sinabi ko sa'yo, huwag ka magsasasama ron sa mga bully. Opo, ta. Si Makmak lang naman po ang kasama ko eh. Umiwas-hiwas kayo sa mga bully hanggat maaari. Hinayaan ko na muna ang pamangkin ko na tumakbo palabas ng bahay para makiisa sa parada. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Kuya Ian hanggang sa may napansin akong gwapo at matipinong lalaki na naglalakad sa kabilang gilid, kung saan walang masyadong tao. Nagtama ang mga mata naming dalawa at sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lang akong nangilabot. Feel na feel ko po kabanong ang kakaibang lamig na dumaloy sa buong katawan ko. Hanggang sa biglang ngumiti sa akin ang hindi pamilyar na lalaki. Kahit medyo nabiwirduhan at kinakabahan, ay gumanti ako ng ngiti. Hi, hello. Sino ka? Ako nga pala si Sandro. Sandro? Ikaw ba yung nakatira dun sa... Oo, ako nga yun.
Yung bahay dun sa tuktok ng burol? Ikaw pala yung sinasabi nilang bagong salta rito sa amin. Oo. Tumitingin-tingin lang din ako sa nagpaparada eh. Pero pauwi na ako. Nice to meet you, Sandro. Ako pala si Delmonda. Pero Del na lang ay tawag mo sa akin. Yun ang palayaw ko eh. At saka, nasasagwan din ako kapag buong pangalan ang tinatawag sa akin. Nice to meet you, Monda. Ha? Bakit naman Monda? Para kakaiba. At matandaan mong ako lang ang tumatawag sa iyo ng ganun. Aaminin ko po Kabanong, dahil sa sinabi niyang yon, ay tila nakaramdam ako ng kakaibang kilig. Saka ko lang din na-appreciate ang kagwapuhan niya. Parang bigla siyang nagningning sa paningin ko. Artistahin pala talaga si Sandro. Nang mag-shake hands kami, ay muli kong naramdaman ang kakaibang kilabot. Pero this time, alam ko na ang dahilan. Yung tipong kinikilig ako sa kanya. Pero syempre, hindi ako nagpahalata dahil nakakayari naman kung makikita niyang crush ko na kagad siya. Kahit first time pa lang kaming nagkita. Ayaw ko pa man tanggalin ang kamay ko sa kanya pero hinawi na to ni Kuya Ian. Pagkalaon ay siningkitan niya ako ng tingin. Paglingon naman niya kay Sandro, kitang-kita ko kung papaano niya yon samaan ng tingin. Pare, kalmahan mo lang ha. Kamayan lang, walang halong pagpisil sa kamay ng pinsan ko. Uy, kuya naman. Kilala ko mga katulad mong lalaki. Kaya huwag mo nang iisa ng pinsan ko sa harap ko ha. Nagkakaintindihan ba tayo pare? Kung mayangal ka, daanin na lang natin to sa palakihan ng katawan eh oh. Ano? Kuya, ano ka ba? Anong ano ka ba? Ha? Alam mo kung anong ganyang galawan, Del. Oh, ano, Kuya Ian. Sige na. Hayaan mo na muna ako makipag-usap, please. Sandro, pasensya ka na sa pinsan ko, ah. Wala yun. Sige, maiwan na kita dyan, Monda. It's really nice to meet you ulit. Sa'yo rin, Sandro. Bye. Saglit pang tumingin si Sandro ng masama kay Kuya Ian bago lumakad palayo. Pagkaalis niya, inismiran ko naman ang tingin ng pinsan ko saka siya pinalo ng mahina sa balikat. Tumawa lang siya na parang nangaasar pa. Bakit po naman ginanon yung tao, kuya? Wala namang ginagawa mo sa mga yun eh. Nagpapakilala lang. Ay nako Del, lalaki rin ako. Kaya alam kong galawan ng mga mapagsamantala sa hindi. Sa itsura pa lang nun eh, halatang manluloko na ng mga babae. Hoy, huwag ka masyado magtitiwala ha. Purke gwapo at mukhang artistahin eh, kilig na kilig ka na dyan. Hindi naman siya ganon, kuya. Sus! Kung pangit yun, baka ginawa mo na akong pansalag kagad. Kayo talaga mga kababaihan oh. Huwag mo masamay na sinasabi ko ha, dahil concern lang ako. Alalahanin mong dalawa lang kayo rito ni Edmond sa bahay nyo. Paano na lang kung wala ako at may manamantala sa'yo? Nasusunod mag-iingat ka rin at hindi basta-basta makikipagmabutihan kagad sa bagong kakilala lang ha. Okay, kuya. Thank you. Mukhang labas pa sa ilong yung pagte-thank you mo ha. Umismid na lang ako habang si Kuya Ian ay pangiti-ngiti lang. Naiinis man ako sa mga sinabi niya pero naintindihan ko rin ang kanyang punto. Kaya hindi na rin ako nakipagtalo pa kahit marami pa sanang akong gustong sabihin. Inaya niya na lang din akong lumabas at naglakad na nga kami papunta sa plaza kung saan magtitipon ang lahat ng makikisa sa parade. Habang binabaybay namin ang plaza ni Kuya Ian, napansin ko na naman ang mga matatanda na tila nag-aalok ng tinapay, candy at minsan ay itlog ng pugo na may kulay pula. Nang minsan ako magtanong noon sa nanay at tatay ko noong nabubuhay pa sila, ang sabi lang nila sa akin ay para raw yun sa mga di nakikitang panauhin. Naniniwala kasi ang mga tao sa amin na sa ganitong klase ng pista ay marami ng klase ng elemento ang nakikisalo. Maliban sa mga kaluluwa ng mga mahal namin sa buhay. Kaya nga sa totoo lang, habang nagkakaedad ako, ay hindi ko na rin nagugustuhan ng ganitong kapistahan dahil para lang ding nag-iimbita ng mga klase ng elemento ng kadiliman. Marami ng tao pagdating namin sa plaza. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng iilan ng mga kending pampalubag loob sa mga bata. Nakita ko naman ulit nga si Sandro na kumuhay pa sa akin, pero pasimple lang akong gumanti ng pagkaway habang nakangiti.
dahil baka makita ko ni Kuya Ian at mapagalitan na naman. At nagpatuloy ang tambulan at kasiyahan. Nagsayawan ng mga nakakosyum na kung ano-anong uri ng halimaw hanggang sa muling mapagawi ang tingin ko sa kinaroroonan ni Sandro. Kitang-kita ko talaga ang pagbabago niya ng anyo. Kaya natigilan ako at tila bumagal din ang pagtakbo ng oras. Para yung nag-focus sa aming dalawa. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ko pa yun ikinatuwa, Kabanong. Hindi ko kasi nagustuhan ang nakita ko. Ang nakakatakot na nilalang sa mukha ni Sandro. Bumilis kagad ang tibok ng puso ko hanggang sa mapahawak ko sa dibdib. Ang mga mata niya ay nanlilisik at namumula na parang may lalabas na laser mula roon. Ang mga tenga niya ay tumayo na parang patulis, habang ang mukha niya ay kumulubot na parang kung anong uri ng maligno. Ang mga pangil niya ay nakausli kasama ang dilang mahaba na naglalaway pa. Nangintab din ang buo niyang katawan sa sobrang pagkaitim kaya kinilabutan ako ng husto. Hindi talaga ako nakagalaw sa matinding pagkagulat pero naantala lang yon nang maramdaman ko ang pagtakip ni Kuya Ian. Uy, natulala ka na naman dyan. Kanina pa kita tinatawag din. Po? Ano po yun, kuya? Ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Ha? Ano po kasi, kuya? Tita! Tito Ian! Ang dami ko pong candy oh! Tapos may nagbigay din sa akin ng pera. Oh, wow! Ayos yan ah! Habang nag-uusap si Kuya Ian at Edmond, na-focus naman ang tingin ko kay Sandro. Kumurap-kurap pa ako at nang masigurong normal na ulit ang anyo niya, ay nakahinga na ako ng maluwag. Ay, sabi ko na, buni-buni ko lang at namamalikmata lang ako kanini. Ano ba yan, Del? Uy Del, okay ka lang ba ha? Oo. Kuya Ian, okay lang ako. Mabuti naman kung ganun. Parang namumutla kasi yung mukha mo kanina eh. Pero ngayon okay na ulit. May tinitingnan lang ako kanina. Baka yung lalaking yun na naman ha? Naku, hindi Mabuti naman. Pansinin mo nga itong mga sinasabi ng kapatid mo. Masyado kang parang busy kanina eh. O paano? Mayon ko na muna kayo saglit dyan ha. Sige, Kuya Ian. Tita! Tita! O bakit? Huwag ka nga sumigaw, Edmond. Nakausap po namin ni Makmak yung gwapong lalaki, si Kuya Sandro. O, anong sabi niya? Doon daw po sa bahay nila. Pwede raw po ron mag-trick or treat mamayang gabi. Sumahan mo po ko Ruta ha? Please? Doon sa tuktok ng borol? Opo, sabi kasi sa amin nila Anjo, maganda raw at marami ang mga pinamimigay na candy root. May chocolate tsaka laruan pa po. Sasama po natin si Makmak. O sige. Sasamahan ko na kayo. Natigil na kami sa pag-uusap dahil biglang bumuhos ang ulan. Dahil din tuloy doon ay natigil ang kasiyahan sa plaza. Wala kasing bubong ang aming plaza kaya nagpulasa na lang kaming lahat na naroon. At dahil sa tila magtatagal pa ang ulan, kaya umuwi na lang muna kami ng kapatid ko. Meron pa rin naman kasing kasiyahan sa gabi, kaya naisip kong mamaya na lang kami makikisaya ulit. Huwag lang sanang uulan nung gabing yon. Mabilis ngang lumipas ang oras na tila hindi ko namalayan. Pasado 7:30 ng gabi, pagkatapos namin magapunan ni Edmond at gumawa ng mga dapat gawin sa loob ng bahay, ay lumabas na kami ng bahay. Suot pa nga rin ng pamangking ko ang costume niyang zombie daw, kahit hindi naman talaga mukhang ganon. Nagbahay-bahay na kami kahit nag-aalangan ako dahil tila nagbabadya na naman ang pag-ulan. Para kasing kumikislap-kislap ang kalangitan dahil sa pagkidlat at mahinang pagkulog. Edmond, bilisan na lang natin Kasi baka abutan tayo ng ulan kapag nagtagal tayo sa labas eh. Alalahanin mong may bagyo ngayon na paparating. Okay lang po ta. Basta po mapuntahan natin yung bahay ni Kuya Sandro. Gumanetso na kaya tayo ron. Malayo-layo kasi yung bahay nun eh. Sige po. Okay, pagkatapos natin doon, uwi na tayo Opo ta. Sigurado naman akong masusulit yung pagpunta natin ron eh. Kasi may chocolate saka mga laruan pa bukod sa candy. Teka,
Akala ko ba sasama si Makmak? Daanan na lang po natin sa kanila. Ganun na nga ang ginawa namin, Kabanong. Nagtuloy-tuloy na kami at hindi na nag-trick or treat sa ibang bahay. Pagdating sa bahay nila Makmak, sinabi nga ng nanay niya na nauna na raw lumabas dahil isinama ni na Anjo, Jello at Brian. Pasimple na lang akong napaismid at hindi sinabi sa nanay ng malusog na bata kung anong klaseng ugaling meron ng mga batang nagsama kay Makmak. Pag-alis namin doon ay rumekta na kagad kami papunta sa bahay na nasa tuktok ng burol. Ta, baka po kung anong gawin nila Anjo, Jello at Brian sa kaibigan ko. Huwag ka mag-alala. Kapag nakita ko yung mga yun, pagkukutungan ko yun at isasama natin ang kaibigan mo. Halika na, magmandani na tayo. Mas lalong napaparami yung pagguhit ng kidlat at tunog ng kulob sa langit eh. Palapit na yung ulan dito sa atin. Wala nang nagsalita sa amin. Nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa marating na ang parte ng daan kung saan mapuno at medyo masukal. Nabawasan na rin ang mga kabataang nakikita namin kaya medyo kinabahan din ako. Aaminin ko po, Kabanong, na kahit sanay na ako, kung minsan talaga'y hindi pa rin maiwasan na makaramdam ako ng takot. Babae pa rin naman ako, Kabanong, at hindi pa rin ganun kalakas ang loob ko. Nang nasa paanan na kami ng burol, nakarinig kami ng mga boses. Sa tuktok ay nakita ko ang ilang bata na may kasama ring mga kasing edad ko. Nauna mga yun na pumasok kaya napaismid ako na punong-puno ng pagtataka. Bakit sila pumasok sa loob mismo ng bahay? Ay, oo nga po pala ta. Sabi kanina ni Kuya Sandro, gumawa raw siya ng pakulo dyan sa loob ng bahay niya eh. Parang katulad po ng horror haunted house. Yung parang katulad po sa perya. Talaga? Ayos ah. Nai-excite na po tuloy ako eh. Anong nakakatuwa sa ganun ha, Edmond? Ako nga itong natatakot dito pa lang sa labas eh. Tapos ikaw naman, parang tuwan-tuwa pa dyan. Masaya po kaya. Ewan ko sa'yo. Pagkatapos ko siyang irapan ng mga mata ay nagtuloy-tuloy na nga kami. Paglapit namin sa tapat ng malaking nilulumang gate ay tila mas lalo kong kinilabutan. Hindi ko rin alam kung bakit, Kabanong, pero iba talaga ang naging pakiramdam ko lalo na habang pinagmamasdan ng malapitan ang bahay ni Sandro. Sa labas pa nga lang ay tila pinagandaan na talaga ang ganitong klase ng kapistahan. Maraming disenyo patungkol sa katatakutan na talagang ginastusan. At katulad ni Edmond, tuwang-tuwa ang ilang kabataang nakapila katulad namin. At sa pinakaunahan ay nakita ko si Makmak. Pero kasama niya ang 3 bully. Tatawagin ko na nga sana kaya lang ay pumasok na sila. Kitang-kita ko pa naman ang takot sa mukha ni Makmak habang hinahatak-hatak at pinagtatawanan siya ni na Anjo, Jello at Brian at napailing na lang ako. Kapag nakita ko kayo sa loob, mga pasaway kayong bata kayo. Pagkukutungan ko talaga kayo. Mga bully na walang magawa sa buhay. Ano po yun ta? Wala. Bilisan mo na at lumakad ka na. Baka masingitan pa tayo sa pila. Bago pa ako matapos sa pagsasalita ay bumukas na ulit ang main entrance ng dahan-dahan at doon na nga tumambad sa aming paningin si Sandro. Kahit tila maputla ang mukha niya at walang emosyon, napakagwapo pa rin niya talaga. Kahit nakakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kilabot, gwapong-gwapo pa rin talaga ako sa kanya. Para bang bagay na bagay sa kanya ang ganitong klase ng okasyon. Magandang gabi sa inyo. Pasok na po yung mga susunod at mag-enjoy kayo sa simpleng hinanda naming pakulo dito sa bahay ah. Namin? Ibig sabihin, may kasama siya sa loob ng bahay? Oo, may mga espesyal akong bisita. Makikilala niyo sila sa loob ng bahay ko. Hindi kagad ako nakapagsalita, Kabanong. Nanlaki kasi ang mga mata ko sa sobrang pagtataka. Paano niya narinig ang bulong kong yun? Naantala na rin ako dahil sa tuwang-tuwa na kumaway si Edmond kay Sandro kasabay ng pagsigaw ng iba pang bata sa unahan namin ng trick or treat. Pagkatapos ay namigay na siya ng candy sa mga nasa unahan namin. Nang matanggap na nila yon, pumasok na nga sila habang kami ng pamangking ko ay naiwan. Ngumiti ulit si Sandro sa akin, kaya nailang ako at napayukod. Kuya Sandro!
Thank you po sa pag-invite sa amin dito ha. Salamat din sa pagpunta. Sinama ko po yung tita Del ko. Ikaw pala yan, Monda. Pamangkin mo pala tong si Edmond? Oo, pamangkin ko siya. Ha, magandang gabi nga pala. Sinamahan mo lang tong si Edmond. Hindi rin naman kami magtatagal eh. Hindi natin sigurado yan ha. Anong ibig mong sabihin? Pinaghandaan ko talaga ang araw na to. Malalaman mo kapag nakapasok na kayo sa loob. Sigurado kong mag-i-enjoy kayo. May chocolate sa laruan din po ba kayong ipamimigay, Kuya Sandro? Uy Edmond, magtigil ka nga. Ay, sorry po ta. Okay lang yun, Monda. Wag mo nang pagalitan ng pamangkin mo. Napapaya kasi eh. Ano ka ba? Hindi mo kailangang mahiya, no? Kapag makalabas kayo rito, makukuha ni Edmond yung tsokolate at laruan. Talaga po? Oo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pasok na. May hinanda rin ako sa loob. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa lahat. Siguradong lahat ay mapapasigo sa makikita nyo sa loob. Ngumiti lang ako at napatingin kay Edmond. Excited siya pero ako hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko. Para bang may kung anong bumubulong sa hangin na nagsasabing wag na akong tumuloy. Pero hindi ko naman mahatak palabas ang kasama ko dahil tuwang-tuwa siya sa nangyayari. Kahit medyo kinakabahan, sumunod na lang ako sa agos ng sitwasyon. Pagpasok, sa bungad pa lang ay nalalanghap ko na kaagad ang amoy ng lumang kahoy at nasusunog na kandila. Maraming mga palumuti katulad ng bungo ng mga tao, mga itim at pulang kandila, mga lumang litrato ng mga sinaunang tao na kung titingnan mo ay talaga namang nakakatindig ng balahibo. May 5 pang kabataang kasama namin at habang tumatagal ay napapansin kong tila isa-isa silang humihiwalay. Paglingon ko sa likod, matapos sumara ang pinto, ay nawala na rin na parang bula si Sandro. Ay, sandali. Saan napunta yung si... Nakita ko po si Makmak na pumunta rin sa bandang kusina. Kasama niya po sina Anjo, Jello at Brian. Baka po kung ano na namang gawin nila sa kaibigan ko. Sige, pupuntahan natin sila. Imbis na umakyat sa itaas ay nagtuloy-tuloy kami papuntang kusina. Nakita nga namin ang mga batang bully pero nakalayo na ulit sila hanggang maaninag ko na lang napakyat sila sa isang hagdanan. Susundan ko sana pero nakarinig kami ng sigawan sa itaas. Sinundan yun ng mga kalabugan hanggang sa mawala na lang ang ingay. Napahawak ko sa dibdib dahil parang legit ang hiyawan at kalabugan. Pero nang mapatingin ako kay Edmond ay tila aliw na aliw pa ang pamangking ko. Napailing na lang ako sabay batok sa ulo niya ng mahina. Kakaiba ka rin talaga ah. Naghihiyawan na yung mga tao sa taas tapos ikaw, tuwang-tuwa pa. Nakakatuwa kasi ta. Ngayon lang po ako nakapasok sa ganito eh. Nakaka-excite po na nakakatakot. Iba ang trip mong bata ka ah. Akit na po tayo sa taas. Baka po nandun na rin sila Makmak eh. Tatakot-takutin na lang po yun nila Anjo. Napailing na lang ako at sinunod na rin ang payo ng aking pamangkin. Umakyat kami sa hagdanan na nasa bandang kusina. Habang dumadampi ang mga paan namin sa hagdanan, nag-iiwan yun ng langit-ngit na lalong nagpapadagdag takot sa kapaligiran. Paglingon ko sa bandang bintana, may nakita ko na nakasampa sa pinakakanto. Hawig na hawig to nung nakita ko kaninang umaga. Ganun na ganun mismo yung nakita kong itsura ni Sandro. Kaya napaatras ako at napayukod. Nang muli kong igawi ang tingin ko doon, ay bigla na lang nawala ang nasabing imahe. Dahil doon ay mabilis na kaming lumakad hanggang sa marating ang 2 palapag. Hinata ko kagad si Edmond. Binaybay namin ang pasilyo hanggang sa makarinig na naman kami ng ingay. Sigawan, takbuhan at kalampagan. Pinakiramdaman ko ang paligid. Pero kahit anong gawin ko, parang lihito mo talaga ang paghingi ng saklolo na naririnig ko. Ang pamangkin ko lang yata ang tila natutuwa sa mga nangyayari. Nang nasa bandang dulo na kami ng 2 palapag, napansin ko ang pag-uwang ng isang pinto sa tapat ng hagdan pababa. Dala na rin ng matindi kong curiosity, marahan kong binuksan ito. Madilim ang loob ng silid at wala akong makitang kahit sino roon. Hanggang sa pinakadulo ay may kumislap.
Tila mapupulang mga mata yun. Ta, ano po yun? Hindi ko alam. Bumaba na tayo. Tingnan na natin, ta. Anong timnang pa yung pinagsasasabi mo? Halika na nga, bumaba na tayo. Hindi naman po totoo yan eh. Natigilan na kami sa pagtatalo dahil nakarinig kami ng kakaibang ungol. Pagaralgalyo na parang gawa ng isang mabangis na hayop. Sabay ulit kaming napatingin ni Edmond sa mapupulang mga mata. Hanggang sa unti-unti na kaming nakakita ng isang maitim na imahe. Dito na kami parehong nanahimik. Napaigpit ang paghawak ko sa balikat ng pamangking ko. Naisip ko kasi na hahatakin ko na lang siya at tatakbo pababa sa hagdang nasa likuran. Kung sakaling may kung anong nilalang sa silid na nasa harapan namin. Hanggang sa makarinig na nga kami ng mabibigat na yabag. Tila unti-unting lumapit ang mapupulang mga mata. Lumakas ang paggaralgal na ungol kaya pareho kaming napatras ni Edmond. Paglapit ng nasabing nilalang sa amin, ganun na lang ang gulat ko dahil si Sandro na pala yun. Nakangiti siya at tuwang-tuwa sa reaksyon ng mukha namin. Grabe yung mga reaksyon nyo. Natakot ko ba kayo ng gusto? Kuya Sandro, parang totoong-totoo po yung pagkaralkal nyo ah. Pati yung mga mata nyong namumula-mula. Ito lang yun oh. Napatingin lang ako sa hawak niyang maliit na pulang flashlight. Habang ang pamangking ko ay kumbinsido sa pagpapaliwanag niya, ako naman ay tila nagninilay-nilay. Hindi ko kasi mapaniwalaan na gawa lang ng red flashlight ang pumumula ng mga mata ni Sandro. Alam kong may kakaiba, pero hindi ko rin naman magawang makapagtanong. Basta para na lang akong napipi, Kabanong. Oh, Monda, natulala ka na naman dyan. Ano kasi? Ang galing mo. Wala pa nga yun eh. Kung gusto nyo makakita talaga ng totoong show, magpunta kayo sa basement. Mas exciting ang ganap doon. Teka, paano naman naging mas exciting? Pag sinabi ko, hindi na magiging exciting yun. Ano kasi? Uuwi na rin kami nitong pamangking ko. Ay, ganun. Sayang naman pala yung pinagandaan namin. Yung mga bisita ko pa naman, dumayo pa yun sa iba't ibang lugar para lang sa araw na to. Tito Del, tara na po sa basement. Gusto ko makita yung magandang show. Uuwi na nga tayo, di ba, Edmond? Huwag na matigas ang ulo mo, ha? Paano po si Makmak? Kawawa naman siya ron. Kasama pa naman niya po sila Anjo, si Jello, tsaka Brian. Sige na po tito please, punta na tayo sa basement. Uuwi na nga tayo, Edmond. Dahil aabutan na tayo ng ulan. Napaismid na lang ako dahil narinig namin mula sa labas matapos gumuhit ang kidlat ay bumuhos na nga ang malakas na ulan. Sabay-sabay kaming napasilip sa bintanang silyado na nasa pagitan ng hagdan pababa at sa silid na pinanggalingan ni Sandro. Nak ng 13 naman, oh. Malakas na po ulan tita. Oo, alam ko. Nakikita ko. Kung ganon, patilayan nyo na lang muna yan. Magpunta na kayo sa basement para mapanood nyo yung pinakamagandang pagtatanghal at pinakamagandang pista ng patay na hinding-hindi nyo malilimutan. Alam mo, natatakot na ako sa mga sinasabi mo sa totoo lang. Eto naman, mag-enjoy ka na lang. Ito naman na ang last na pagdiriwang ng pista ng patay na maaabutan nyo eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Na ito na ang huling pagkikita natin. Kung gusto mo pang malaman ng sagot, bumaba na lang kayo ng pamangkin mo ron. Hihintayin ko kayo. Naglakad na nga papunta sa kabilang dulo si Sandro hanggang sa bumaba na rin siya sa hagdan na naroon. Ilang saglit pa, napatingin ako kay Edmond na tila nakikiusap ang mga mata. Napakamot na lang ako sa ulo dahil hindi ko rin naman matiis ang aking pamangkin. At isa pa, malakas na rin ang buhos ng ulan kaya hindi na rin kami basta-basta makakauwi. Bukod pa ron, ay kailangan ko rin talagang makuha si Makmak sa kamay ng mga ulupong na bully. Pagbibigyan na kita, Edmond, ha? Basta pagdating natin doon, huwag kang kung saan-saan pupunta. Dito ka lang sa tabi ko. Sige po, pero paano naman po si Makmak? Kapag nakita ko siya ron, hahatakin ko siya sa mga bully at kapag natapos na yung sinasabi nilang show, uuwi na tayo ng sabay-sabay, ha? Paano po yung chocolate tsaka laruan? Ay, ewan ko sa yung bata ka. Tara na nga sa baba. Naglakad na kami pababa.
Pero habang tinatahak namin ang hagdan, napansin kong tila may basa-basa sa sahig. Nakakaamoy din ako ng mga malalansa na parang sariwang dugo na ewan. Hindi ko lang masyadong pinapansin kahit ang totoo ay medyo natatakot na rin talaga ako. Gusto ko na talagang umuwi sa totoo lang. Kundi lang talaga umuulan na malakas ay kanina ko pa't hinatak ang pamangking ko. Nasaan na ba yung basement na sinasabi ni Sandro? Doon po yata, ta. Nakita ko ang malaking lumang pinto sa pinakadulo sa ilalim ng hagdan na malapit sa kusina. Naglakad kagad kami roon. Mas lalong sumangsangang umaalingaso na amoy kaya mas lalo kong nagduda. Lalo na nang makarinig ng sigawan sa bandang ibaba. Sigawan niyo na parang humihingi ng tulong at nag-iiyak sa takot. Saglit akong tumigil at tumawak sa balikat ni Edmond. Nakiramdam sa paligid dahil nangilabot na ako. Para bang pakiwari ko ay may kung anong nakatingin sa amin mula sa iba't ibang sulok ng bahay. Ta, tara na po sa basement. Huwag na tayong tumuloy, Edmond. Umuwi na tayo. Tita naman eh. Nandito na po tayo eh oh. Hindi. Iba ang kutob ko, Edmond. Bago pa ako matapos sa pagsasalita ay tila pumiglas na ang pamangking ko. Pagkatapos ay dali-dali siyang tumakbo papunta sa basement. Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang tumakbo papunta roon para sundan siya. Naghalo ang inis at kaba ko habang inahabol siya pababa. Pagdating sa pinakadulo, nakita ko siyang nakatayo lang sa pinto kaya lumapit ako at tinawakan siya sa balikat. Nang mapatingin ako sa loob, ay ganoon na lang ang pagkagimbal ko sa aking nasaksihan. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng gabing yun, Kabanong. Naghalo-halong bigla ang takot, pagkasuklam, pagkauyam at matinding pagkabigla. Basta ang pinaka naiintindihan at ang sigurado ako ay hindi maganda ang nangyayari sa harapan namin. Sa sigawan, iyakan, pagmamakaawa at paghingi ng saklolo pa lang ng mga taong nasa basement, ramdam ko ng hindi normal ang nangyayari. Anong nangyayari dito? Habang iginagala kong tingin ay biglang nanigas ang buo kong katawan. Lalo na nang makita kong kumilos ang isa sa mga nakahigang babae sa mesang parang ginawang altar. Sa palibot niya ay may dalawang nakakatakot na nilalang na hindi ko mawari kung costume pa ba o totoong itsura na ng katatakutan. Ang isa ay kinakagat-kagat siya sa bandang mukha habang ang isa pa ay binubungkal naman ang kanyang tiyan. Kitang-kita ko talaga ang pagbulwak ng dugo at lamang loob ng nasabing babae. Kaya hindi ako nakakilos kaagad. Ganon din ang pamangking kong kapareho kong gulat na gulat sa mga nakikita. At sa pagkabigla ay napasigaw ako nang biglang kumislot ang katawan ng babae. Hindi pala siya patay. Pagkalaon ay umungol siya. Mahina yun at halatang hirap na siya sa kalagayan niya. Tita, nanghingi po ng tulong yung babae. Tulungan po natin. Hindi ako nakaimik dahil gulat na gulat pa rin ako sa eksenang naabutan namin. Hinawakan ko si Edmond sa balikat para hatakin palayo. Kasunod noon ay ang patuloy na pagpapahirap ng mga nakakatakot na nilalang sa babae. Kitang-kita namin kung paanong mahati ang katawan niya sa dalawa bago mawala ng buhay. Diyos ko po, anong lugar to? Dahil sa malakas kong boses ay napabaling sa amin ang mga halimaw. Sabay-sabay talaga sila at pare-parehong napangiti na makahulugan. Nang makita rin kami ng iba pang biktima ay nagkukumahog ang mga yon sa paghingi ng saklolo. Hindi naman namin alam ni Edmond ang gagawin. Lalo na nang makita namin ang ilan sa mga batang nakasabay namin sa pagpasok sa bahay na yon. Naramdaman ko matinding panginginig ng tuhod ko dahil sa mga hindi katanggap-tanggap na eksena. Mabuti na lang ay naroon ang pamangking ko na siya ring nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Umalis na tayo rito, Edmond. Ta, si Makmak po. Baka kung ano na pong mangyari sa kanya. Nakita ko po ron si Anjo oh. Napalingon ako sa tinuro ni Edmond. Doon nga ay nakita ko si Anjo na nakikipaglaban sa sarili niyang buhay. Isa sa kanila, isang babaeng halimaw ang lumapit sa kanya.
Humawak yun sa ulo ni Anjo at iniangat siya hanggang sa hindi na sumayad ang paa niya sa lupa. Nagsusumigaw si Anjo at nakikipaglaban pa rin sa kanyang buhay. Kami naman ng pamangking ko ay nakatanga lang habang pinagmamasdan ng magaganap. Patuloy na nagpupumilit na kumawala si Anjo. Inabot niya ang kamay ng babaeng halimaw pero hindi niya magawa. Tinawanan lang siya nito hanggang sa pareho silang lumingon sa amin. Umiiyak na humingi ng tulong at nagmamakaawa pero wala namang kaming magawa ni Edmond. Hanggang sa ang isang kamay ng babaeng aswang ay humawak sa leeg ni Anjo. Dahan-dahan yun pero mahigpit ng pahigpit. Kitang-kita namin ang paghihirap ng batang lalaki. Halos lumuwa na ang mga mata niya at mapao sa kakasigaw ng saklolo. Pagkalaon ay narinig ko na lang na tumunog ang leeg ni Anjo. Kasunod ng pagtagas ng dugo sa ilong at bibig nito. Tirik ang mga mata niya na nawala ng buhay. Natutok ko ang bibig ko habang yakap-yakap si Edmond. Sa gitna ng ingay ng katatakutan, inilapit ng babaeng halimaw ang mukha ni Anjo at dinilaan ng dugo nito hanggang sa bigla na lang kagati ng ilong. Tumulo ang dugo sa sahig na parang tubig sa gripo. Hindi ko na kinaya pa ang mga nakikita ko kabanong kaya dali-dali kong hinila si Edmond palayo. Pero nakita ko kung paano sumunod ang dalawang halimaw na kaninang lumalantak sa babaeng nasa mesa kanina. Wala na nga kaming sinayang oras. Mabilis ang pagtakbong ginawa namin pero hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyayari. Tita, totoo po ba itong nangyayari? Show lang po yun, di ba? Sana nga, Edmond. Show lang ang mga nakikita natin. Pero totoo yun. Totoong totoo. Ano po si Anjo? Patay na po ba siya? Saka na natin isipin yan. Ang importante, makalis tayo sa lugar na to. Masabi sa mga taga-baryo ang mga nangyayari. Nang makakyat na kami at makalabas ng basement, ay sakto naman na nadapa kami pareho. Tumayo kaagad ako kahit alam kong matindi ang panginginig ng aking tuhod. Pagkalaon ay bumaling ako kay Edmond at katulad ko, nanginginig na rin siya ng matindi, dala ng matinding takot. Wala naman kasi sa hinagap namin na ganito ang mangyayari sa pag-aakala naming isang simpleng trick or treat lang. Tita, nanginginig po ng gusto yung tuhod ko. Parang di po ako makakakbang. Natatakot po ako eh. O rin, Edmond. Natatawag din ako. Pero kailangan natin makalis dito. Kung ayaw natin matunan sa nangyari sa mga tao sa basement. Nakita mo naman yun, di ba? Ayaw mo naman na pareho tayong magaya kay Anjo at sa iba pa. Si Makmak po. Ano na pong nangyari sa kanya, tita? Hindi ko alam. Saka na natin isipin yun kapag nakalabas na tayo rito. Kailangan natin masabi sa mga taga-baryo ang mga nangyayari rito. Natatakot ako, tita. Hinata ko na kagad si Edmond dahil naririnig ko na sa baba ang pagaralgal na ungol ng mga aswang. Palapit yun ng palapit, kaya kahit hindi kami okay pareho, emotionally ay wala na rin talaga ako na pagpipilian kundi ang umalis sa lugar na yon. Pero nang palabas na kami sa kusina, ay bigla kong narinig ang boses ni Sandro na tumatawa. Napatingala kami at nakita namin siya sa kisame sa kanto ng kusina na malapit sa pinto. Nakatikit siya roon na parang tuko habang nakatingin sa amin ng nakakaloko. Ang mukha niya ay mukhang tao, pero ang katawan niya ay nakakatakot. Nangingintab sa pagkaitim na parang may mahahabang mga kuko sa parehong mga kamay at paa. Kuya Sandro? Ako nga. Teka, bakit parang naiiyak at natatakot kayo dyan? Saan kayo pupuntang magtiya, ha? Edmond, Monda, hindi pa tapos ang pista. Kaya bakit kayo aalis kagad, ha? Hayaan mo na kami makalis, Sandro. Malakas pa ang ulan sa labas dahil sa bagyo. Hindi ba kayo nag-i-enjoy sa palabas? Akala ko ba kukunin pa ni Edmond yung chocolate at laruan? May usap naman. Kahit ako na lang, huwag ng pamangkin ko. Kaya mo na siya makauwi sa amin. Bata pa si Edmond. Naintindihan ko. Pero pasensya na, ha? Hindi na kayo makakalabas sa lugar na ito. Lahat kayo'y kasama sa hapunan sa pista ng patay ng angkan kong mga aswang. Aswang? Oo,
Mga aswang kami mula sa malayong probinsya. At ganito na talaga ang gawain ng aking angkan mula noon pa. Pumupunta kami sa mga liblib na baryo o lugar. At doon kami mismong nambibiktima sa tuwing araw ng patay. Kaya magpaalam na kayo magtiya sa isa't isa habang maaga pa. Habang ako pa lang ang nandito. Dahil mamaya, pagdating ng mga kasama ko mula sa basement, siguradong hihilahin nila kayo pabalik doon at isasama sa mga magiging hapunan namin. Pagkarinig namin sa sinabing yun ni Sandro ay pumalaho na ng pag-iyak si Edmond. Niyakap ko siya ng maigpit habang nakatingin sa aswang na bumaba na mula sa kisame at tumayo sa harap ng pintuan ng kusina. Umatras naman kami at lumayo rin sa pinto ng basement. Pasimple kong iginala ang tingin at naghanap ng malulusutan hanggang sa mapatingin ako sa bintana. Katulad nga ng sinabi ni Sandro, malakas na nga ang ulan sa labas. Mahangin na rin na parabang meron na talagang bagyo sa aming lugar. Pero hindi yun na ikinatatakot ko. Mas iniisip ko kabanong kung paano namin matatakasan ang aswang. Hanggang sa lumabas na nga ang dalawang aswang na galing sa basement. Dito ay mas lalong umiyak si Edmond. Niyakap ko siya ng maigpit habang pilit pa rin umiisip ng paraan. Nakita ko ang bintana pero selyado yun. Nang ibaling ko naman ang tingin ko sa pinto papunta sa likod bahay, ay tila nakakandado rin yun. Tita, ano na pong gagawin natin? Sorry, Edmond. Sorry. Hindi ko alam. Tita, ayaw ko pa pong mamatay. Nakakaliw naman kayong tingnan. Talagang mahal na mahal niyong isa't isa. Kaya huwag kayong mag-alala dahil sasabihin ko sa mga kamag-anak kong aswang na kapag pinatay nila kayo, dapat makita niyong nahihirapan ng isa't isa. Pumikit na lang ako at niyakap ng maigpit si Edmond habang nagsusumiksik sa isang sulok. Nang malapit na sa amin ang dalawang aswang ay bigla na lang kaming nakarinig ng mga kalabugan. Pagdilat ko ng mga mata ay nakita ko sina Jello, Brian at Makmak. Hindi ko eksakto alam ang eksena nilang tatlo dahil ang naabutan ko na lang ay tila nabundol nila ang dalawang aswang na papalapit sa amin ng pamangking ko. Sinamantala ko ang pagkakataon. Habang nakatumba sila sa sahig ay tumakbo ko papunta sa kabilang pintuan. Hinila ko si Edmond pero hindi kagad siya umalis. Si Makmak, buhay pa siya. Alam ko. Pero na. Bilisan mo. Makmak, bilisan mo. Tumayo ka dyan at sumunod ka sa amin ni Tita Del. Tumayo nga rin kagad si Makmak at sumunod sa amin. Samantalang sina Jello at Brian ay naiwan sa bandang kusina. Napatingin pa ako kay Sandro na tila nakangiti lang at walang ginagawa. Habang ang dalawa pang batang bully ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Umakyat kami pa itaas at naghanap ng matataguang silid. Marami kasing kwarto roon na hindi namin nabuksan kanina. Maliban sa pinakadulo kung saan namin nakita si Sandro na namumulang mga mata. Sa bandang kalagitnaan ay tiyempo na may bukas na silid. Pumasok kami roon at kaagad kinandado ang pinto nito. Nagtulong-tulong din kami na itulak ang malaking aparador para ipangharang at hindi makapasok ang mga aswang. Pagkatapos ay pumesto kami sa isang gilid. Pagkalaon ay pinagmasdan ko ang mga binatang naroon. Napabuntong hininga ako sa takot dahil pare-parehong silyado ang bintana. Ano na pong gagawin natin? Paano po natin sila matatakasan? Pasensya na, Edmond. Pero hindi ko rin alam kung paano Silyado mga bintana. Hindi tayo makakalis sa kwarto na to. Paano po kung pumasok ang mga aswang? Ay, mag-iisip pa ako. Puminaon lang din kayong dalawa. Ate Del, totoo ba itong nangyayari o panaginip lang natin? Ang naginip lang to, Makmak. Huwag ka mag-alala dahil magigising din tayo sa bangungot na ito. Pero parang totoo pong lahat Kitang-kita ko po rin sa basement kung paano lantakan ng mga aswang yung mga kasama natin pumasok. Mabuti na lang po, nakatakas kami ni Jello at Brian. Doon po kami dumaan sa kabilang hagdan Palabas na sana kami pero nakita po namin kayo sa kusina banda. Tapos naisip nila na gawin akong pain para makatakas sila. Hindi po ako pumayag kaya nagtalo-talo kami. Hanggang sa yun na nga po yung nangyari kanina. Diyos ko po, ang mga bully talaga na yon.
Deserve nila kung ano ba na mangyayari sa kanila ngayon. Pero tao pa rin po sila, Ate Del. Session na kayo, Edmond. Makmak, ganito na lang. Umupo muna kayo sa sulok at sumilip-silip dyan sa bintana. Iisip ako ng paraan kung paano tayo makakalis sa lugar na ito. Huwag kayong gagawa na kahit na anong ingay At kung may makita man tayo na taga-bari sa labas, doon na kayo humingi ng saklolo. Nakinig naman sa akin ng dalawang bata. Tumayo ko tumindig sa harapan ng pasarang pinto. Nag-iisip-isip ng mga ideya kung anong gagawin. Pero dahil sa mas nangingibabaw pa rin ng takot, kaya wala ding nangyari. Napayak na lang tuloy ako pero hindi ko pinahalata sa mga kasama ko. Ayaw ko kasing makita nila na pinanghihinaan ako ng loob. Naisip ko na sana ay mapasilip sa bahay si Kuya Ian at kapag na-realize niyang wala pa kami sa bahay, siguradong hahanapin niya kami. Ganun na lang kabanong ay pinagdasal ko. Umupo ko sa tabi ni na Edmond at Makmak sa gilid ng bintana. Magkakasama kaming nagdasal hanggang sa lalong lumakas ang buhos ng ulan. Pagsilip namin ay kakaiba na ang bugso ng hangin. Mas lalo pang lumalakas yun habang lumalalim ang gabi. Mas ko po, sumabay pa itong bagyo sa nangyayari sa atin ngayon. Makakalis pa ba tayo dito? Kailangan lang natin manatili sa silid na ito. Sigurado kong may hahanap sa atin at sa mga taong nawawala. Dito sila pupunta at malalaman nilang totoong nangyari. Kaya magpakatatag lang kayo, Edmond, Makmak. Samahan niyo ko at manalangin tayo ulit. Sige po. Kitang-kita pa rin ang takot sa mga mata namin, Kabanong. Nang maghawak-hawak kami ng mga kamay ay kaagad akong pumikit at nanalangin sa Panginoon. Hiniling ko na sana ay maligtas kami sa kung anumang katatakutan na to na nangyayari sa amin ngayon. Habang nananalangin ay mas lalong lumakas ang ulan sa labas. At habang nagtatagal kami sa lugar na yon ay tila mas lumalala rin ang sitwasyon. Napadilat din kami kaagad pare-pareho. Tumingin kami sa bintana at mas lalo nga ring lumakas ang hangin. May bagyo po ba, Ate Del? Hindi ko rin alam Ang narinig ko lang dun sa tindahan may papasok nga raw na bagyo. Hindi ko rin naman alam kung tatama rito sa lugar natin. Pero saka na natin isipin ang bagyo. Dahil kahit makaligtas pa tayo sa sakunan yon, kung mamamatay naman tayo rito, wala ring saysay. Ano na po bang gagawin natin? Maghihintay na lang po ba tayo rito? O nga po, tita. Maghihintay na lang po ba tayo dito? Ang totoo niyan, hindi ko rin talaga alam. Natigil na kami sa pag-uusap dahil nakarinig na kami ng ingay sa labas ng silid. May pag-angil ng aswang at may mga boses din ng tao kaming narinig. Dahil dito ay nag-atrasan kaming tatlo palayo sa pintong may nakaharang na aparador. Tinago ko sina Edmond at Makmak sa aking likuran habang nakikinig sa ingay sa labas ng silid. Ilang saglit pa, pagkatapos ng kalabugan ay biglang may kumalampag sa pinto. Kamuntikan pang ang matumba ang aparador kaya mas lalo kaming natakot. Sinenyasan ko rin ng dalawang batang kasama ko na huwag gagawa ng kahit na anong ingay. Hanggang sa marinig namin ang boses ni Brian sa labas. Nagkatinginan lang kami ni na Edmond at Makmak habang punong-puno ng pagtataka. Tila kasi may kausap ang nasabing batang bully sa labas ng kwartong kinaroroonan namin. Maya-maya pa, muling may kumalampag sa pinto at sinundan na to ng pamilyar na boses. Del! Edmond! Kung naririnig niyo ako, lumabas kayo! Nandito ako! Tita, si Tito Ian po yun. Boses niya po yun. Oo nga, hinahanap nila tayo. Bilisan nyo. Tulungan nyo kung itulak ulit itong aparador. Dali! Habang pinagtutulungan naming itulak ang aparador, ay sinasabayan na rin namin to ng pagsigaw. Kaya nanatili lang doon sa labas si Kuya Ian at si Brian. Pagbukas ng pinto ay tumambad nga sila sa panangin namin kaya napayakap kaagad ako ng husto. Hindi ko na rin inalintana kung basang-basa si Kuya Ian sa ulan. Kuya, paano nyo kami nahanap dito? Itong mokong niya ito. Hinahanap ko nga rin kayo dahil nga sa may bagyo. Duman ako sa bahay niyo kanina at hindi ko kayo naabutan dun Naalala ko na sinabi ng mga taga ron sa atin na dito nga raw nagpuntahan yung mga karamihan sa bata. Kasama ko yung ibang kalalakihan sa baryo. Naghalugog kami ngayon dito.
nung malaman namin mula kay Brian ang nangyayari rito. Salamat naman sa Diyos, Kuya Ian. At teka, kung ganun alam niyo ng mga asumang nandito sa bahay na to? Oo, kaya magmadali na kayo. Saka na tayo magtuloy sa usapan kapag ligtas na. Nandun yung ibang kalalakihan sa ibaba at hinahanap yung ibang kaanak nila. Edmond, ayos ka lang ba, ha? Opo, Ikaw, Makmak, ayos ka lang ba? opo, ayos lang po ako. Kahit nakakatakot. Salamat na lang din po kay Ate Adele. Dahil hindi niya kami pinabayaan. Salamat po sa pagliligtas sa amin, ha? Mabuti naman kung ganun. Pupunta sana rito yung nanay mo at nag-aalala siya sa'yo ng gusto. Pero sinabi namin na babantayan na lang siya ni Mang Greg at kami nang bahala. Salamat po, Kuya Ian, ha? Saan na tayo magpasalamatan? Tara na, umalis na tayo rito. Inalalayan ko ang dalawang bata pababa. Pagdating namin sa kusina, ay nakita namin ang dalawang babaeng aswang na hahabol sana sa amin. Wala na silang buhay at nakahandusay na lang sa sahig. Ang masaklap ay nakadapa sila sa patay na katawan ni Jello na hindi kaaya-aya ang kinahinatnan. Halos masuka ako sa nakita ko kaya iniwas ko ng tingin sina Edmond at Makmak. Nung ginuntinan na sinapit ni Jello, lumakan na tayo palabas mga bata. Dali! Habang akay-akay ko ang dalawa ay bumaling naman ako ng tingin kay Brian. Sinusundan niya ng tingin ang nakahandusay na bangkay ni Jello at maya-maya ay ngumiti siya at bumulong. Dinig na dinig kong sinabi niya na buti nga sa'yo. Napaismid ako at nakaramdam ng inis. Hindi ko kasi sukat akalain na may mga bata palang ugaling pang demonyo na. Kung wala nga lang kami sa ganong sitwasyon ay siguradong kakastiguin ko na ang batang bully na yon. Nang malapit na kami sa sala ay nasa lubong namin ang magulang ni Jello. Umiiyak ang mga yon nang makita ang kaawa-awang sinapit ng kanilang anak. Balak pa sana naming magtagal sa loob ng bahay pero hindi na rin ako nakatiis dahil sa kakaibang kadiliman na bumabalot. Sumabay pa ang bagyo kaya hindi rin talaga ako nakampante. Nang nasa main entrance na kami, nakarinig kami ng sigawan mula sa kusina. Sabay-sabay kaming napatingin doon. Naaninag ko mula sa kusina ang mga magulang ni Jello na hinahatak ang katawan ng anak nilang nakahandusay sa sahig. Ilang saglit pa ay may mga lumabas na rin galing sa basement kung saan nagtatagong ilang aswang na kaanak ni Sandro. Narinig din namin ang pag-ungol ng mga aswang na mula roon. Magmadali na tayo! Takbo na palabas! May mga tao pa sa loob, Kuya Ian. Iligtas na muna natin ang mga sarili natin, Del. Si Edmond at Makmak, hawakan mong mabuti! Bilis! Habang tumatakbo kami palabas ng lumang magarang bahay, ay napalingon pa ako. Dito ko nga nakita kung paanong nakipagsagupa ang ilang kalalakihang taga-baryo sa aswang na naroon. Kitang-kita rin ng dalawa kong mga mata kung paanong sakmali ng aswang ang mga magulang ni Jello. Pare-pareho na tuloy silang humandusay sa sahig na wala ng buhay. Sumuong kami sa kasagsagan ng malakas na ulan nang makalabas na kami sa bakuran ay saglit na uminto sina Edmond at Makmak. Pinilit ko silang hatakin pero sabay silang napaturo sa tuktok ng lumang magarang bahay. Ano pang ginagawa niyo, Edmond? Makmak! Tingnan niyo po rin sa tuktok ng bubungan. Ano po yun? Napatangan na rin kami roon ni Kuya Ian, kasama ang iba pang mga kalalakihan na nagtatakbuhan din palabas. Sa gitna ng malakas na hangin at malakas na buhos ng ulan, kitang-kita at dinig na dinig namin ang malakas na pag-ungol ni Sandro. Pagkalaon ay humalakak siya na parang isang demonyo. Malakas ito at talagang nakapaninindig ng aming mga balahibo. Damang-dama ko talaga na parang dumoble ang lamig dahil sa ginawa niyang yon. Ngayong gabi na to, sa mismong gabi at pisto ng mga patay, dahil sa nabunyag na rin ang katauhan ng aking angkan, ang buong baryo ay magiging putahe ng mga aswang para sa pisto ng mga patay. Hindi kami natatakot sa iyo, ulpong ka. Matagal na kami sa baryong to kaya hindi kami basta-basta papayag na sirain lang katulad mong anak ng kadiliman. Maigi kung ganon. Dahil mas lalong mag-i-enjoy ang mga kaanak ko sa pagtugi sa inyong lahat. Ngayon, baka pa ako aswang na nagtatago sa loob ng bahay. Lumabas kayo at tagayin ang lahat ng makikita sa baryong ito. Lahat ay gagawin natin pagkain
para ipagdiwang din ang pista ng mga patay. Umungol na naman si Sandro na parang nagtatawag ng kamatayan. Kaya binato siya ng mga kalalakihan sa pangungunan na rin ni Kuya Ian. Naggalit siya nang matamaan ng pinsan ko sa muka. Kaya sinumaan niya kami ng tingin. Pagkatapos ay muli na naman siyang umungol hanggang sa may mga tumugon. Maya-maya ay nagsulputan na nga ang ilan pang mga aswang na nakakatakot. Tsumempo pa yun na makarinig ako ng huni ng tuko. Kaya nagpadagdag sa kilabot na nararamdaman ko. Kuya Ian, umalis na tayo rito. Marami na mga aswang at susugurin nila tayo. Sige, susundan ko kayo. Puna! Hinata ko na nga sina Edmond at Makmak. Nang mapasulyap ako saglit doon sa tuktok ng bubong ay wala na si Sandro. Kaya mas lalo kong naging alerto sa paligid. Hanggang sa muli kaming nakarinig ng mga alulong. Sinundan nyo ng pag-angil ng mga aswang. Naririnig ko rin ang ilang sigawan ng mga kalalakihan at talagang tila nagkakanya-kanya na kami ng pagtaka sa mga alagad ng kadiliman. Takot na takot ako, Kabanong. Habang binabaybay namin ang daan pabalik sa kabahayan ay iniisip ko ang kapakanan ng aking mga kasama. At ilang saglit pa nga, dahil sa lakas ng hangin at ulan, hindi namin namalaya na napapalayo na kami kay Kuya Ian, sina Edmond at Makmak na lang ang kasama ko. Kaya mas lalo kong natakot. Huminto pa ang makulit kong pamangkin para lingunin ng kanyang tiyo. Edmond, ano ba? Huwag ka na huminto. Tumuloy-tuloy ka lang sa pagtakbo. Nakikita mo na nga sitwasyon natin, di ba? Pero si Tito Ian po, tita. Hindi ko na po siya makita eh. Susunod naman sa atin yun eh. Kaya tara na. Eksaktong paghila ko sa kanya ay merong sumulpot na aswang. Kamuntikan pa siyang madagit kaya natakot ako ng husto. Edmond, Makmak, magsita pa kayo. Habang nakadapa ay magkakasunod kaming gumilid sa mga puno. Nawala na naman kasi sa paningin namin ang aswang na yun. Pinilit kong labanan ng takot kaya hinawakan ko ng maigpit ang mga batang kasama ko. Hanggang sa makita namin mula sa hindi kalayuan si Brian. Tumatakbo siya papalapit sa amin. Hindi ko tuloy alam kung ililigtas ko ba siya o hindi. Pero siyempre, siniguan ko pa rin siya para maging aware na may aswang sa mga puno-punong nasa paligid namin. Pero bago pa siya makakilos, ay nasakmal na siya sa likuran. Kitang-kita namin nina Edmond at Makmak kung paanong tusukin ang kuko ng aswang ang magkabilang tenga ni Brian. Hindi na siya nakapalag. Dumugo na lang ang tenga niya at mata sa bilis ng pangyayari. At nawalan na siya ng buhay. Tumingin pa sa amin ang aswang na yon bago kagatin sa ulo ang kanyang biktima. Sige na, takbo na, bilis. Edmond, Makmak. Kumaripas na kami ng takbo habang abala ang aswang sa paglantak sa walang buhay na katawan ni Brian. Nang nakalampas na kami sa kapunuan sa ibaba ng burol, naganap kagad kami ng bahay na mapupuntahan. Doon ko lang din napagtanto na nagsisimula na palang bumaha. Lagpas bukong-bukong na ang tubig dahil sa lakas ng ulan. Hindi naman ganun binabaha ang lugar namin, pero may pagkakataon talaga kapag tuloy-tuloy ang ulan, tumataas talaga ang tubig na kung minsan ay umaabot talaga sa bubong. Hindi ko pa naman naranasan ng ganun, Kabanong, dahil matagal na panahon na raw nangyari ang ganun, sabi ng mga magulang ko nung nabubuhay pa sila. Yun nga po, pumasok kami sa isang bahay na tiyempong walang tao. Nagtago kami sa ilalim ng isang mesa habang ang paligid sa labas ay tila binabalot ng presensya na kasamaan. At kahit malakas ang ulan, ay naririnig namin sa labas ang mabibigat na yabag at ingay ng mga tao. Kapareho namin silang tinatakasan din ng kamatayan ngayong araw mismo ng pista ng patay. Bakit hindi na lang po tayo umuwi sa bahay? Hindi po ako mapalagay dito eh. Bukas yung buong bahay, ta. Kaya nga po, Ate Del, gusto ko na pong umuwi sa amin. Tita, please po. Umuwi na tayo sa atin at doon na magtago. Sigurado pong doon pupunta si Tito Ian. Ang sabi ko, manahimik muna tayo. Manahimik kayong dalawa. Kung gusto niyo matulad kay Anjo, Jeno at Brian, sige, sundin niyo yung mga gusto niyo. Wala, sige, at lumabas kayo.
Magsiuwi kayong dalawa. Sigurado akong paglabas nyo dyan pagpipiyestahan na rin kayo ng mga aswang. Bigla kaming natahimik nang ngumuwang ang pinto. Sinyalis namin nila lang na pumasok. Nang mapagawi ang tingin ko sa dakong yun, ay nakakita nga ako ng imahe. Sinenyasan ko ang 2 bata na takpan ng mga bibig at huwag gagawa ng kahit na anong ingay. Nagsimula na ring umalingasaw ang masangsang na sariwang dugo. Sinundan niyo ng pag-aralga na paghinga ng isang nilalang. Sinyalis talaga na pumasok ang isang aswang. Pero ang mas ikinatatakot ko dahil hindi lang pala isa, kundi 2 ang aswang. Naririnig namin sila na tila nagtatalo kung patuloy na gagalugari ng maliit na bahay. Dito ko lang din nalaman na may uri pala ng aswang na hindi nakakaamoy ng tao kapag maulan. Mas nangingibabaw daw kasi ang amoy ng alimuong kaysa sa sariwang dugo at laman ng tao. Sumilip din sila sa ilalim ng mesang kinaroroonan namin. Pero dahil nasa likod kami ng mga karton, kaya hindi na rin kami napansin pa. Ilang saglit lang ay nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko na lumabas na sila. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Edmond at Makmak. Sisilip ako sa labas Kapag wala na ako nakita, saka tayo tatakbo papunta sa bahay ni Makmak. Sigurado kong pupuntahan tayo rin ni Kuya Ian. Paano po kayo nakakasiguro, tita? Matalinong tao si Kuya Ian. Alam kong naiisip niya yung naiisip ko. Kaya mag-ready na kayo. Paglabas namin sa ilalim ng lamesa ay pumunta kagad ako sa pinto. Nang bubuksan ko na yon ay biglang sumulpot ang aswang kanina. Ngumiti-ngiti pa yon sa amin na parang nagsasabi na naisahan niya kami. Doon ko lang napagtanto na naghihintay lang pala talaga sila sa paglabas namin bago kami biktimahin. Sa pagkagulat ko ay isinara ko na kagad ang pinto. Pero hinarang kagad ng isang aswang ang kamay niya. Edmond, Makmak, tulungan niyo ako. Itulak niyo yung pinto, bilis. Pero tita, yung daliri ng aswang, lumalawit po sa pinto. Mas lalo siya makakapasok kapag hindi niyo ko tinulungan. Bilis na, huwag na kayong tumunganga dyan. Ano pong gagawin? Munganga lang kayo. Ganun ang gawin niyo para mamatay tayo dito pare-pareho. Dahil sa sinabi kong yun ay tila natauhan ng 2 bata. Tumulong nga sila sa akin sa pagtulak sa pinto hanggang sa maipit ang isang daliri ng aswang at maputol. Naghihiyaw yun sa galit at ramdam na ramdam ko ang panggigigil nito na lalo kaming mabiktima. Tagumpay naming naisara ang pinto at nakandado pero hindi natapos ang panliligalig ng halimaw. Nadinig namin na umakyat pa sila ng bubungan at pilit na sinisira yon kaya naging alerto kaming 3. Lumupot kayo na kahit ano pwede ipanlaban. Madali kayo. Tita, natatakot po ko. Papasukin na tayo ng mga aswang. Ngunit Edmond, natatakot din ako. Pero kung pangungunahan at magpapalaman lang tayo sa takot, mamamatay lang tayo sa wala. Kaya humanap ka ng pwede mong ipanglaban. Bilisan mo na, kaysa mag-iiyak ka dyan. Ano pong gagawin ko, Ate Del? Ay, Diyos ko, mga bata talaga kayo. Humanap ka rin sa kusina. Samahan mo si Edmond, bilis. Dali-dali nga silang pumunta sa kusina. Ako naman ay nakiramdam sa galaw ng mga aswang sa labas ng bahay. Hanggang sa marinig ko na lang na nagsisigaw na ang 2 sa kusina. Pagpunta ko roon ay nakita kong isang aswang na sumisiksik ang ulo sa maliit na bintana sa tapat ng lababo. Dala na rin ng sobrang pagkataranta ko o adrenaline rush, kinuha ko ang isang malaking kawali at ilang beses na pinagpupupukpok sa ulo ang aswang. Hindi ko talaga tinigilan yon hanggang sa magtalsika ng dugo niya sa mukha ko. Napahinto lang ako nang humawak sa magkabila kong kamay sina Edmond at Makmak. Pagtingin ko sa ulo ng aswang ay barag-barag na yon at wala ng buhay. Nabitiwan ko ang kawali at dali-daling umatras hanggang sa sumulpot ang isa pang aswang. Nang makita niyang wala ng buhay ang kasama niya, ay galit na galit niyang kaming hinarap. Pinilit niyang sirain ng isa pang maliit na bintana hanggang sa mabuwal yun. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ako nakakilos kaagad. Nang dadambahin na ako ng aswang, ay saka ko na lang nakita sina Edmond at Makmak na biglang kumilos. Alam ko rin na hindi nila ine-expect ang mangyayari, kaya't nagulat na lang kami pare-pareho dahil lumandusay na sa sahig ang 2 aswang. Pagtingin ko sa kanila,
ay nabitiwan nila pareho ang hawak ng mga kinakalawang na kutsilyo. Tumama kasi yun sa mismong magkabilang mata ng aswang. Nakapatay ako ng aswang. Ako rin! Nakapatay tayo, Ed, ng aswang! Oo nga. Tiya, may napatay kami. Oo, nakita ko nga. Tara na, umalis na tayo dito. Dali-dali kaming lumabas ng bahay na yon at nagtago pa sa mga halamanan. Sa pagpapatuloy ng malakas na ulan at hangin, maririnig pa rin ang ilang sigaw ng mga tao sa paligid na nakikipaglaban sa kani-kanilang mga buhay. Dito na lang din namin namalayan na abot tuhod na ang tubig. Kaya mas lalo kaming nag-alala sa mga pangyayari. Ta, ngayon ko lang po naranasan yung pagtaas ng tubig na hanggang tuhod. Nangyari na po ba to dati? Ito pa lang din ang naabutan kong pinakamataas. Pero sabi ni tatay at nanay noon, minsan na raw umabot sa bubong ang baha dito sa baryo. Kailangan ko na po talagang makauwi sa amin. Nag-aalala na po ang nanay at tatay ko. Wala pong katulong si nanay sa pagbubuhat kay tatay eh. Huwag kang mag-alala, Makmak. Papunta na tayo sa bahay nyo. Kailangan lang natin maging maingat at pakiusap sa inyong dalawa ha. Makikinig kayo sa akin kung ayaw nyo pare-pareho tayo mapahamak dito. Ngayong nalaman na natin ang mga klase nila ng aswang ay hindi nakakamoy sa ulan. May pag-asa tayong matakasan silang lahat. Basta, huwag lang kayo maging pasaway ha. Nagkakaintindihan ba tayo, Edmond, Makmak? Opo. Naintindihan ko po ta. Nag-aalala lang po ako kay Tito Ian. Ano na po kaya nangyari sa kanya? Sigurado kong ligtas ang Kuya Ian at alam kong nga hanapin niya tayo. Kaya tara na. Habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay ni Makmak, ay patuloy pa rin ang pagbugso ng malakas na ulan. Nang malapit na kami, ay nakita ko ang magtatahong na si Mang Apne na duguan. Lalapitan sana namin siya pero biglang sumulpot sa kung saan si Sandro. Kitang-kita naming tatlo kung paanong dambahin ng aswang ang kaawa-awang Ginoo. Nagtago kami sa gilid ng puno at sumenyas ako sa dalawang kasama na manahimik. Pero nagawi pa rin ang tingin sa amin ng nasabing aswang. Kahit malayo siya, ay parabang nararamdaman ko ang mabigat niyang aura. Kaya mas lalo kong kinabahan para sa aming mga buhay. Alam kong may tao dyan. Kaya tumakbo na kayo sa pinakamalayo. Dahil pagkatapos ko sa taong ito, siguradong kayo naman ang lalantakan ko. Hindi pa rin kami umalis sa pwesto kahit na nagbabala na mismo si Sandro. Pero nakikita ko sa mukha ni Makmak na gusto na niyang tumakbo palayo. Pinipigil ko lang siya pero habang tumatagal ay mas lalo siyang nagpupumiglas hanggang sa hindi ko na nga nakayanan. Mabuti na lang din ay may dumating na kalalakihan, tumalon palayo si Sandro sa halip na kami ay sugurin. Pagtingin ko sa mga kalalakihan, nandun na nga si Kuya Ian na may hawak na itak, kasama ang iba pang mga kalalakihan sa baryo. Mga sugatan at duguan na rin sila pero handa pa rin silang makipagpatayan para sa mga taga-baryo. Kuya Ian, salamat naman sa Diyos at ligtas kayo. Del, mabutit ayos lang kayo. Kailangan na rin nating lumikas eh. Tumataas na ang tubig. Mukhang nasira na naman yung pangharang dun sa ilog. Teka, nasa sina Edmond at Makmak? Nandun sila kuya sa... Ay, putik! Saan na naman nagpunta yung dalawang yun? Talaga naman itong mga batang to, oh. Naku po, saan na naman sila nagsuot? Baka sa bahay ni Makmak. Doon kasi talaga kami papunta eh. Dahil na nag-aalala yung tao sa tatay niyang hindi makalakad. Kung ganun, tara na. Pumunta na tayo ron. Mga kasama, magsiuwi na rin muna kayo sa mga pamilya ninyo. At kailangan nating maisalba ang dapat nating maisalba bago pa tuluyang tumaas itong baha. Mag-iingat kayo ha, dahil hindi lang baha ang kalaban natin ngayon. Dahil dumagdag pa ang mga pesting aswang na napadpad dito sa lugar natin. Umiwalay na nga sa amin ang mga kaibigan ni Kuya Ian. Kami naman ay nagtuloy-tuloy na papunta sa bahay ni Makmak. Nag-aalala talaga ako ng gusto dahil kanina lang ay nasa paligid si Sandro. Kapag nahuli kami ay baka mabiktima pa ang pamangking ko. Siguradong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Pasaway mambata si Edmond pero mahal na mahal ko siya. Katulad ng pagmamahal ng nanay niyang si Ate Mona.
Nagmadali nga kami ni Kuya Ian at nang nasa tapat na kami ng bahay ni Makmak ay napansin kong mas lalong tumaas ang tubig. Kuya, abot bewang na yung tubig. Kaya nga magmadali na tayo. Tara na! Sigurado kong nasira na yung harang doon sa ilog. Ganito rin yung nangyari nung bata pa ako eh. Diyos ko po, tara na po sa loob. Dali-dali na nga kaming pumasok sa loob ng bahay ni Makmak. Pagdating sa pintuan ay nakita ko na kagad ang kapatid ko. Kaya kagad ko siyang hinawakan. Pagharap ay napahagulgul na siya at napapayakap sa akin. Ano nangyari? Nasaan si Makmak? Sila Aling Nora, Mang Greg. Iya, yun po si Makmak. Pagtingin ko sa kinaroroonan ng matabang batang lalaki ay nanlaki ang mga mata ko. Nagulat din kahit si Kuya Ian. Wala na po sila Aling Nora at Mang Greg. Nauli na po tayo ng dating. Paano? Ano tong nangyari sa kanila? Malamang may aswang nang nakapunta rito. Makmak, ikinalulungkot kong sabihin to pero halika na rito dahil wala na tayong oras. Bukod sa aswang, ay tumataas na rin ang tubig. Pero sila nanay at tatay po. Hindi ko pa sila iiwan dito, Kuya Ian. Makinig ka mabuti sa akin. Kapag nagpaiwan ka rito, siguradong hindi yun ikakatuwa ng mga magulang mo. Humingi ako ng tawad dahil hindi tayo nakaabot sa kanila. Pero kailangan mo iligtas ang sarili mo ngayon, Mac. Magpakatatag ka para sa kanila. Sigurado akong gagabayan ka ni Aling Nora at Mang Greg. Ayoko po silang iwan eh. Kuya Ian, kailangan na nating umalis. Lumalakas na ang ulan at ang hangin. Naririnig ko yung ugong mula ron sa malayo. Parang bulos. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Magmadali na tayo. Hinatak ko na kagad si Edmond. Si Kuya Ian naman ay hinatak na rin si Makmak na pumipiglas-piglas pa nung una. Paglabas namin sa bahay nila ay nagulat na lang ako dahil malapit na sa dibdib ko ang tubig. Mas lalo kong nangamba dahil nawalan na rin ang kuryente. Napakadilim na ng paligid at ang nagsisilbi naming liwanag ay ang mayat-mayang pakislap ng kidlat sa kalangitan. Mabuti na lang din at may daladalang lumang flashlight ang pinsan ko na siya rin naming ginamit noon. At para madali kaming makatakas sa baha, pinasampa kami ni Kuya Ian sa malaking trosong inaanod. Pero nanatili pa rin kaming alerto dahil alam naming hindi pa tapos ang pakikipaglaban namin sa aswang. Alam ko rin sa sarili ko na malaya pa si Sandro at siguradong hindi siya titigil hanggat hindi kami nasusupil lahat. Nang malapit na kami sa barangay hall, natigilan kaming lahat dahil halos lubog na rin yun. Mababa kasi ang parte na kinalalagyan nito, kaya madali yung malulubog sa baha. Katulad na lang nung oras na yun. Saan po tayo pupunta ngayon? Huwag kayong mag-alala, Edmond. Mag-iisip kami ng paraan ni Kuya Ian. Umamatay na po tayo rito. Dapat hindi na nyo na po ako sinama pa eh. Hinayaan nyo na lang po sana kung makasama ang mga magulang ko. Makmak, huwag mong sabihin yan. Wala na rin naman pong saysay kung sasama pa ako sa inyo eh. Wala na rin naman ang nanay at tatay ko. Kaya ano pong technique para mabuhay ako? Sinabi ng tumigil ka na eh. At huwag kang sasalita ng ganyan. Nakita kong natigilan ng lahat kahit si Kuya Ian matapos kong masampal si Makmak. Para tuloy siyang natauan sa ginawa ko. Pero huminga muna ako ng malalim bago siya hinarap ulit. Pinilit kong ikalma ang sarili para maiwasan na yon. Hindi ako magsosorry sa pagsampal ko sa iyo, Makmak. Dahil kailangan mong maintindihan na hindi rin ikatutuwa ni Aling Nora yung mga pinagsasasabi mo ngayon. Hindi ka dapat nagsasabi ng ganyan eh. Dapat kang mabuhay at tuparin mo ang pangarap ng mga magulang mo para sa'yo. Naintindihan mo ba yun, Makmak? Sorry po, Ate Del. Okay, sige na. Kuya Ian, saan na tayo pupunta ngayon? Hindi pa man nakakasagot ang pinsan ko ay nakarinig na kami ng kakaibang ungol. Paggala namin ng tingin mula sa isang puno na hindi kalayuan sa amin, may nakita kaming isang aswang. Katulad namin, basang-basa rin siya habang nanlilisik ang mga namumulang mga mata na nakatingin sa amin. Halatang halata sa itsura ng aswang ang panggigigil na kami ay masaktan pero hindi naman siya makatalon. Hindi ko rin alam kung bakit pero pakiramdam ko ay natatakot siya sa tubig. Huwag kayong mag-alala, hindi makakalapit sa atin ang mokong na yan. Paano mo naman nasabi, Kuya?
Halatang-halata naman oh. Natatakot siya sa tubig. Totoo nga yung mga sabi-sabi patungkol sa ibang aswang na takot sila sa tubig. Yung iba pa nga hindi nakakaamoy ng tao kapag maulan eh. Oo nga kuya, hindi tayo naamoy ng mga aswang na yun. Tama rin pala talagang hinala ko. Pagkakita ko sa aswang na yan, takot siya sa tubig. Tulong! Natigilan kami sa pag-uusap. Paglingon namin sa likuran ay may humilan na sa paa ni Makmak. Mula sa bubong ng barangay hall ay may isa pang aswang na pinahaba ang dila at pumalupot sa paa ng batang malusog. Hinawakan naman siya ng maigi ni Edmond at nakipaghilahan sa aswang. Dahil dito ay dali-daling lumapit si Kuya Ian. Gamit ang lumang itak ay tinagpas niya ang dila ng aswang. Napaangil yon sa sobrang sakit habang naglulupasay sa bubungan. Pagkalaon ay kinuha niya ang naputol na dila at saka ay binalandra sa aswang. O ano? Gago kang aswang ka! Ano, sige, sugod! Kuya, huwag mo na siyang inisin. Huwag kang mag-alala dahil takot naman niya sa tubig yang... Hindi pa man natatapos si Kuya Ian sa pagsasalita ay nilundag na siya ng aswang. Pareho silang nalublob sa baha habang kami ng dalawang batang kasama ko ay nataranta. Inilawan ko ang tubig na binagsakan nila pero lumipas na ang ilang minuto ay wala pa ring lumulutang. Dahil dito ay kinabahan na ako. Lalo na nang marinig ko sa likuran ng pag-ungol ng aswang na nasa puno. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay lumutang na ang aswang na nalublob sa baha. Pero sa kabutiang palad ay wala na yung buhay. Sumunod si Kuya Ian na lumutang na naghahabol na ng hininga. Hinawakan ko kagad siya at pinasampa sa trosong kinakapitan namin. Kuya, ayos ka lang? Oo, hayop na aswang yun. Ang lakas ng loob. Ngayon, umanda kang aswang na nandyan sa puno! Itinapat ko ulit ang flashlight sa puno at doon namin nakita ang takot na mukha ng aswang. Kahit umaangil siya sa amin at nililisikan kami ng mga mata, hindi ko na rin maramdaman ng takot. Dahil parang siya na ang natatakot sa amin. Del, Ed, Mac, tulungan niyo akong itulak yung troso. Anong gagawin mo kuya? Basta, makinig lang kayo mabuti sa sasabihin ko. Sige kuya. Hinatak na nga namin ang troso habang ang aswang sa tuktok ng puno ay nakatingin lang sa amin at naghihintay. Ilang saglit pa ay nagulat na lang din kami nang iuntog ni Kuya Ian ang trosong puno. Umuga yun pero hindi nahulog ang aswang dahil nakakapit ito. Sumenyas ulit si Kuya sa amin. Tumugon naman kami at sabay-sabay nang nagtugma ang aming mga katawan. Sa pangalawang pagkakataon ay hindi pa rin nahulog ang aswang pero mas malakas na ang pag-uyog ng puno. Sige, kumapit ka mabuti, aswang! Umangil-angil ang aswang at ginamit niya ang kanyang mahabang dila para saktan kami. Pero inabot sa akin ni Kuya Ian ang itak. Ako kasi ang nasa pinakamagandang pwesto. Winasiwas ko yon kaya mas lalong nagalit ang aswang sa amin. Umungol-ungol na naman to. Pero kumpiyansa na kami na walang tutulong sa kanya dahil abot dibdib na ang baha. Ano ha? Sige, gamitin mo yung dila mo para maputol ko rin yung hayop na aswang ka. Mga kasama, isang malakas na tulak pa sa troso! Sige kuya. 1, 2, 3, tulak! Edmond at Bakbak, dali! Sa muling pag-abante ng troso sa puno ay nauga na nga ito ng malakas. Hindi rin natansya ng aswang ang mangyayari kaya umiktad siya at nahulog. Pero hindi siya basta-basta sumuko dahil gamit ang kanyang dila, kumapit pa siya sa sanga. Dahil dito ay kinuha ni Kuya Ian sa akin ang itak at tinalo ng dila ng aswang saka pinutol. Nahulog na ang halimaw sa baha at sinundan niya to kaagad. Nagpupumilit pang lumutang ang aswang pero magkakasunod na itong inundayan ng saksak ni Kuya Ian. Hanggang sa malagutan ng hininga. Kasabay ng paglutang ng bangkay nito ay ang malakas na pagkulog at pagkidlat mula sa kalangitan. Umihip na naman ang malakas ang hangin at ang tumama ito sa katawan naming apat, dito ko na lang naramdaman ang matinding lamig. Kailangan na natin bumalik sa burol. Sa burol? Oo, sa burol nga. Dun sa bahay ni Sandro? Tama ba narinig ko kuya? Ha?
Oo, dun nga. Kuya, okay ka lang? Bakit tayo babalik dun? Nandun na ang mga aswang. Kapag di tayo bumalik dun, makaligtas man tayo sa aswang, mamamatay naman tayo pare-pareho sa baha. Malaki ang laban natin sa aswang ngayong malakas na ang ulan. Ayaw kong bumalik doon, kuya. Naiintindihan ko kayo, pero wala na rin tayong magagawa eh. Kung lubog na tong barangay hall, sigurado kung mas mataas na rin doon sa kabilang daan papunta sa kabilang baryo. Mas mababa ang lugar doon eh. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Makinig kayo mabuti. Del, Ed at Mac, pinapangako ko sa inyo na hindi tayo mamamatay rito. Sigurado ko na may mga makakasama tayong papunta ron. Hindi tayo nag-iisa. Naalala ko nung bata ako na nagkaroon din ng baha. Doon nagpunta ang mga taga-baryo. Mas ligtas tayo ron. Nagtitiwala ako sa iyo, kuya. Kaya tara na, Edmond, Makmak. Salamat sa palaging pagtitiwala mo sa akin, Del. Pero mas magtiwala tayong lahat sa Panginoon. Dahil sigurado kong hindi niya tayo pababayaan. Pagkatango ay wala na kaming inaksayang oras. Bukod kasi sa patuloy na pagtaas ng baha, ay nararamdaman na namin ang malakas na agos. Sinyalis yun na nasira na talaga ng tuluyan ang harang doon sa tulay. Sakay ng troso, nagtungo na kami roon pabalik sa burol kung saan nakatirik sa tuktok ng bahay si Sandro. At para mas mapabilis, bumaba na rin ako sa troso at tinulungan si Kuya Ian sa pagtutulak. Dito ko rin tuloy napagtanto na malapit nang umabot sa leeg ang baha. Wala na kaming nakikitang aswang sa paligid at mabuti na lang din at nakarating kami kagad sa paanan ng burol. Medyo malakas ang agos ng tubig sa parting yon pero nakaraos naman kami at nakaalpas. Dali-dali kaming tumakbo dahil patuloy pa rin ang pag-ulan. Medyo mahina na ang hangin pero malamig pa rin ang paligid at hindi pa rin nawawala ang kilabot ng gabi. Habang paakyat papunta sa bahay ni Sandro, nakarinig na kagad kami ng ingay ng mga tao. Boses yun ng mga kalalakihan na kasama ni Kuya Ian. Kuya Ian, naririnig ko yung boses ng mga kasama mo kanina. Oo nga, ano kaya nangyayari dun? Bilisan na po natin. Kailangan din makasilong itong sina Edmond at Makmak. Pati ikaw, dahil kanina pa tayong lahat babad sa ulan eh. Pare-pareho na tayong nilalamig. Baka magkasakit kayo. Natatakot po ko, tita, tito. Sinabi naman ni Kuya Ian, di ba? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magdasal kayo para mawala ang takot sa mga puso ninyo. Nagtuloy-tuloy na kami at pagdating sa gate ng lumang magarang bahay, naabutan na nga namin doon ang mga kalalakihan na nakikipagpatayan sa dalawang aswang. Meron pang pangatlo at tila sugatan na rin siya. Nang makita ko yun ay nanlaki ang mga mata ko. Si Sandro yon. Siya ang pasimuno ng lahat ng to eh, kaya humanda siya sa akin. Kuya, mag-iingat ka! Tumungo lang si Kuya Ian sa akin. Pagkatapos ay tumakbo na siya para lusubin si Sandro. Sumunod din sa kanya ang tatlo pang kalalakihan. Habang naiwan sa mga kasama namin ay itinuloy ang pagtugi sa dalawang aswang. Nang mapatay na nila ang mga halimaw ay sumunod na rin sila sa loob. Kami naman ay nanatili sa ilalim ng puno na nasa gilid ng lumang gate. Mananatili sana kami roon pero nakita ko ang dalawang bata na nangangatog na sa lamig. Matagal na rin kasi kaming nakababad talaga sa ulan at baha. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng tila nakakabinging ugong. Parang dumagundong ang lupa hanggang sa nagulat na lang kami nang unti-unting tumaas ang tubig. Nakita kong malapit na yun sa gate. Mga ilang metro na lang talaga. Tumaas na ng gusto ang baha. Siguradong lubog na ang mga kabahayan sa ibaba ng burol. Kailangan natin pumasok sa loob. Ayaw namin ta. Natatakot kami. Tingnan niyo ang mga sarili niyo. Umako nga eh, nangangatog na sa lamig. Kayo pa kaya? Huwag na matigas ang ulo mo, Edmond ha. Pero natatakot po talaga ako, tita. Pare-pareho lang tayo. Pero paulit naman pinapaalala sa atin na huwag tayo magpalamon sa takot. Kaya makinig naman kayo sa akin, Edmond, Makmak. Kung magtatagal tayo dito, baka naman magkasakit na tayo pare-pareho. Nakumbinsi ko man ang pamangking ko pero hindi ko in-expect ang magiging tugon ni Makmak. Patakbo na kaming papasok sa loob nang bigla na lang siyang bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ko. Nagulat na lang ako nang tumakbo siya palabas ng gate hanggang sa magpaago sa rumaragas ang tubig.
Sinubukan pa siyang sundan ni Edmond pero hinawakan ko kagad at niyakap ang pamangkin ko. Kahit anong pagpupumiglas niya ay hindi ko talaga siya binitiwan. Tita Del, bitiwan niyo po ako! Si Mapap! Inaanod po si Mapap ng tubig ba? Pasensya na, Edmond. Pasensya na talaga. Habang nasa ganun kaming proseso ay naggulat na lang ako nang biglang nasira ang mga bintana. Mula roon ay nagtalsikan ng 3 kalalakihan. Lahat sila ay sugatan at hirap na hirap. Dahil dito ay nag-alala ko para kay Kuya Ian. Hanggang sa marinig ko na ang boses ni Sandor na sumisigaw. Maya-maya pa ay lumabas na siya habang iika-ika. Palapit siya sa amin kaya hindi kagad ako nakagalaw. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit sa amin! Papatayin ko kayong lahat at wala akong ititira sa inyo. Inuubos yung angkan ko eh. Kaya ngayon naman, kayong uubusin ko lahat. Aangkinin ko ang baryong ito. Hindi kami papayag na gawin mo yan! Tingnan natin. Lalo na ngayon kayo na lang ang natitira. Ah? Anong kami? Anong ginawa mo kay Kuya Ian? Nasaan siya? Anong ginawa ko sa kanya? Pinatay ko na siya. At ngayon, kayo na ang isusunod ko. Magsasama-sama kayong lahat sa kabilang buhay. Ikaw ang sasama sa mga kauri mo sa kabilang buhay. Itong sa'yo, kainin mo tong taga kong hayop ka. Hindi inaasahan ni Sandro ang sumunod na nangyari. Paglingon niya ay nandun na ang pinsan ko. Nakagad tinarak sa bibig niya ang taga. Nagpagulong-gulong pa sila hanggang sa lumagpas sa amin. Napunta sila sa gate kung saan ay tila umabot na rin ng tubig. Kaya tumayo ko at iniwan si Edmond na umiyak pa rin sa pangyayari. Dahan-dahan ding tumayo ang ilang kalalakihang sugatan. Tutulong din sana sila pero dumiretso si Kuya Ian at Sandro hanggang sa maanod na sila sa baha. Kuya Ian! Tulungan niyo si Kuya Ian para awa niyo na! Ginawa ng mga kaibigan ni Kuya Ian ang lahat pero hindi na talaga nila nakita ang katawan ng dalawa. Maya-maya pa, unti-unti nang humina ang ulan. Pero ang bugso ng hangin ay nanatili pa rin. Maging ang mataas na baha. Napayak na lang ako, lalo na nang makitang biglang sumulpot si Sandro. Sugatan ang bibig niya dahil sa pagkakakawit ng taga ni Kuya Ian kanina. Hindi pa tapos ang pista ng patay na mga aswang. Walang baka si Kuya Ian, kaya mas lalo kong napaiyak. Hanggang sa natumba na lang ang aswang at doon naman biglang lumitaw mula sa baha ang pinsan ko. Napahagulgul ako sa tuwa, Kabanong, dahil buhay siya. Hawak-hawak ang taga na paulit-ulit pang sinaksak sa katawan ni Sandro para masiguro ang kamatayan nito. Nakahinga kaming lahat ng maluwag dahil sa nangyari dahil hindi lang kami nakaligtas sa baha kundi sa matinding pananalasa ng aswang. Pagsikat ng araw ay mas nakita namin ang pinsala ng baha. Napagdesisyonan din ng kalalakihan na ang lahat ng biktima ng aswang ay ipaanod na lang din sa baha. Malungkot man ang nangyari ay kinilimutan na lang din namin ito at muli kaming nagpatuloy sa buhay. Sa kabilang banda, marami akong natutunan, lalo na pagdating sa pagse-celebrate ng pista ng patay. Ngayon po, Kabanong, hindi na kami nagse-celebrate nito dahil sa takot na kami na baka maulit ang nangyari. Pero nire-respeto namin ang mga Pilipino na nakikijoin sa ganitong klase ng mga kapistahan. Basta lagi lang nating mas unahin ang pakikipag-celebrate sa presensya ng Panginoon. Dahil ito ang totoong mas maganda at kalugod-lugod sa Kanya. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento at naway napulutan niyo ito ng aral kahit na papano. God bless po sa mga kayanggaw at sa mga kabangers. Pinagpalang araw o kapistahan ng mga patay sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago po tayo magwakas ay nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga nakinig o sumubaybay ngayong araw na ito dito sa video natin. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayong araw, kung maaari pindutin na natin ang subscribe button sa mga bago pa lang sa ating channel. At mag-iwan na rin po kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Kung medyo nabitin kayo, bisitahin niyo po yung iba natin mga channel.
ang Pamela Clamil Channel kung saan nagnanarrate po ako bilang Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. Mag-subscribe rin po tayo doon dahil kukunti pa lang po ang subscribers natin at mag-comment at mag-like na rin tayo. Ngayon, kung medyo bitin pa rin kayo, bisitahin nyo rin po yung bagong-bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. May kasama rin po itong narration na may music and effects, kaya mas lalong maganda. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe sa channel na yon para makasama kayo sa first 100,000 subscribers. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-comment at mag-like. Para hindi na po kayo mahirapan na hanapin ang mga channel na nabanggit, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang link ng mga nasabing channel. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!